May isang babala mula mismo sa lalaking nakapagpabagsak kay Naoya Inoue na maaaring magbago sa pananaw ng mga boxing fans tungkol sa posibleng laban ng The Monster at ni John Riel, Cuadro Alas Casimero. Si Ramon Cardenas, former world title challenger at isa sa ilang mandirigmang nakapagpatumba kay Inoue, ay naniniwalang maaaring wala ng parehong tsansa para mabunyag ang kahinaan ng Japanese boxing superstar. At kung tama si Cardenas, isang bagay ang maaaring maging pinakamalaking problema ni Casimero. Natututo si Inoue sa bawat pagkakamali. Sa mga nakaraang laban, ay nakita na nagkaroon ng pagkakataon ang ilang kalaban na tamaan si Inoue sa mga sandaling tila bumababa ang kanyang depensa. Nangyari ito laban kay Luis Neri at nangyari rin ito laban kay Ramon Cardenas. Pero para kay Cardenas, doon mismo nagiging mas delikado si Inoue. Ayon sa kanyang obserbasyon, natututo ang isang elite fighter mula sa mga pagkakamaling minsan lamang niyang nagagawa. Ipinunto ni Cardenas na nang makahanap siya ng pagkakataong tamaan si Inoue, alam niyang bumaba ang kamay nito. Sinubukan niyang hanapin muli ang parehong opening pero hindi na niya ito nakita. At doon lumalabas ang tunay na pagkakaiba ng isang ordinaryong champion at isang fighter na nasa pinakamataas na antas. Kapag nabasa na ni Inoue ang isang pattern, napakahirap na raw itong ulitin laban sa kanya. Sa madaling salita, maaaring makahanap si Casimero ng isang butas. Pero ang tanong, kaya ba niya itong gamitin ng pangalawang beses? Iyan ang posibleng maging susi sa laban. Dahil sa boxing, hindi sapat na makita lamang ang kahinaan ng isang kalaban. Kailangan ding maulit ang pagkakataon bago ito tuluyang mawala. At ayon kay Cardenas, iyon mismo ang nangyari nang harapin niya si Inoue. Isang beses niyang nakita ang opening. Isang beses niyang nagawang tamaan. Pero matapos yon, tila isinara na ni Inoue ang pinto. Mas naging maingat, mas naging kalkulado, at mas naging mahirap hulihin. Kapansin-pansin din ang naging pagbabago sa approach ni Inoue matapos ang laban kay Cardenas. Sa halip na laging habulin ng knockout, ipinakita niya sa mga sumunod na laban na kaya niyang manalo gamit ang boxing IQ, distance control, timing at scoring. At dito pumapasok ang isang mahalagang tanong para kay Casimero. Kung hindi niya kayang pilitin si Inoue na makipagsabayan sa suntukan, paano niya ito mapupuwersa na gumawa ng pagkakamali? Dahil maaaring hindi na sapat ang bilis, hindi na sapat ang timing, at lalong hindi sapat ang paghihintay lamang sa isang pagkakamali. Kailangang gumawa si Casimero ng sitwasyon kung saan mapipilitan si Inoue na gumawa ng desisyon sa ilalim ng matinding pressure. Dahil kung mananatiling kalmado lang si Inoue, posibleng siya mismo ang pumili kung kailan at paano lalaban, at yun ang klase ng laban na maaaring maging napakahirap para sa sinumang kalaban. Kaya naman ang pahayag ni Ramon Cardenas ay hindi simpleng papuri kay Inoue. Isa itong babala. Maaaring nakita na ng mundo ang ilang kahinaan ni Naoya Inoue, pero hindi ibig sabihin na mananatili roon ang mga kahinaang iyon. At kung dumating ang araw na magharap sina Inoue at Casimero, maaaring hindi na ang dating The Monster ang haharap kay Cuadro Alas. Maaring isang mas maingat, mas disiplinado at mas kumpletong bersyon ng Inoue ang nasa kabilang sulok, at doon malalaman kung sino talaga ang may kakayahang mag-adjust sa laban. Dahil sa pinakamataas na antas ng boxing, hindi palaging nananalo ang unang nakakita ng butas. Madalas, ang nananalo ay ang fighter na unang natutong magsara nito.